Hello guys, welcome back sa akin YouTube channel. Para sa mga first time na nakanood, please click na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na rin din sa kapwa mo. Alright, thank you very much bro. So topic natin yung for today's reflection ay tungkol dito sa kapayapaan. Diba? Yung peace of mind. So sa ngayon guys, marami po sa ating ngayon mga kababayan na apektado ng bagyong Karina. Siguro naman nakikita nyo sa Bible, sa TV, sa Facebook, at sa mga iba pang mga platform. So, sa ngayon guys, yung mga apektado, yung mga nalubog ng baha, wala ng kabuhayan, nasira, at kung ano pa, wala silang peace of mind ngayon. Dahil nga sa ganitong hirap na kanilang dinaranas. Hindi lang dito sa ating bansa, even sa ibang bansa, guys, di ba? Talagang nagkakaroon ng mga ganitong pagbaha, lubog, landslide, vulkan eruption, at may mga gera pa. So marami kung titignan natin, di ba? Bagamat meron tayong United Nations na samahan ng mga bansa, pero patuloy pa rin at nagkakaroon pa rin ng ah, mga giyera, di ba? Kagaya sa Ukraine, Russia. So, marami pa guys, marami pa. Even sa personal nating buhay, di ba? Kagaya nga nabanggit natin sa ngayon, dumaraan na sila ng mga matitinding pagsubok dahil sinabaha. Baka hindi, marami pang hindi natutulog ngayon, walang pagkain, kailangan ma-rescue, marami pa. So, sa totoo lang, ang ating Panginoong Yesus mismo ang nagsabi na dito sa mundong ito ay talagang magkakaroon tayo ng tinatawag na trouble o mga problemang hindi mawawala kailanman. Laging nandito. Kaya lagi natin dapat hingin sa ating Panginoong Yesus yung kapayapaan sa sarili. Dahil ang kapayapaan pinangako niya na wala ng problema ay doon na sa langit. Pero habang nandito tayo sa mundong ibabaw nito, ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero ganun din naman guys, hindi naman ibig sabihin wala nang pag-asa, di ba? O dinidiscourage tayo ng ating Panginoon Jesus. Hindi ba nung nasa pinakusa sa krus, diba, sa krus ng Kalbaryo, diba, bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya, napagtagumpayan ko na ang mundo. So, ibig sabihin guys, nandyan ng Diyos. Nandyan ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo, binusang kanyang buhay dahil nga sa pagmamahal niya sa atin. Kaya asahan natin sa bawat paglaban natin sa mundo ito, sa mga pagsubok ng mga personal natin sa pamilya, financial, relasyon, may peace of mind tayo. Basta kung manampalataya lang tayo sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga sabi sa Pilipos, chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di kayang maunawaan ng tao ay siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yun guys, makipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus na talagang malinaw. Di ba? Siya mag-iingat ng ating puso, nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. Pagka alam mo, may Kristo ka sa buhay mo, di ba? Panatag ang kalooban. Marami mong problema at alam mo, malalagpasan mo ang problema dahil nandiyan ang ating Panginoon Jesus. Patuloy lang tayo guys, patuloy lang tayo manampalataya, lalo na sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin sa pang-araw-araw nating buhay, di ba? Lalo na sa pamilya natin. Minsan ang gulo-gulo ng relasyon ng pamilya, di ba? Yung nanay at tatay nag-aaway, yung anak kawawa. O kaya naman yung nanay kaaway yung anak. Di ba? Nagkakasakitan yung tatay, yung anak na lalaki. Di ba? Kumbaga, nag-aaway din sila. O kaya naman, kamag-anak o mga kaibigan, napakarami talaga. Napakarami talaga. Kaya, ipagdasal po natin na magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa sa atin. Sa kabila ng dinaranas natin. At ipagdasal din po natin, di ba? Yung mga kapatid natin ngayon na nasalanta ng bagyo. Sana bigyan sila ng kalakasan ng ating Panginoon Jesus at sana matigil na nga mawala na itong si bagyong Karina na kung saan lahat tayo ay apektado, lalo na yung mga nasentruhan ng mga
lubog sa baha. Kaya kung ikaw ay ngayon maayos pa ang kalagayan mo, kagaya natin guys, pinagpala tayo at blessed tayo dahil maayos ang kalagayan natin. Marami sa ating ngayon kababayan yung dumaranas ng napakahirap na sitwasyon. Walang makain, lubog ang bahay, nawala yung mga negosyo, di ba? Lalo na yung mga taniman, mga magsasaka, kawawa sila ngayon. Pero yun na nga, kailangan tayo magkaroon ng kapayapaan at lilipas din ng mga bagay na po. Patuloy lang tayong kumapit. Talagang ganyan guys, kalabidad dyan. So, talagang ito yung mga bagay na kailangan puro panalangin ng ating panghawakan. Wala na magagawa ang tao dito guys, kahit yung mga nakita nyo naman, di ba, yung mga lumulubog na aagos ng mga bahay, mga sasakyan, mga lumulubog, wala nang magagawa dahil calamity na yun. Ang ating Panginoong Jesus ang may magagawa sa ating bahay, sa ating buhay at sa ating bayan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa negosyo, sa financial, at problema rin sa kabuhayan. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakaloob ng ating Panginoong Jesus sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ngayon kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhana ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na po sa ipuin niyo po, Lord. Inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po yung kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po, Lord. Wala naman pong imposible sa iyo dahil alam namin hindi niyo kami pababayaan. At ganoon din po sa pamilyang nagkakaaway-away, nagkakagulo, na walang kapayapaan sa kanilang pamilya. Ibalik niyo po, pagbigis-bigisin niyo muli ang kanilang pamilya na maayos po muli ang kanilang magandang relasyon. At sa financial Lord, na kailangan po namin na ano lang yung mga kapatid namin walang-wala Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas na kulang, pambayad sa ilaw, bahay, at kung ano pa Lord. I-bless niyo po ang aming anak po. Ngayon Lord, pinagdarasal po namin sa mga oras nito yung aming mga kababayan na sasalanta o binayo ng mga bagyo. Kalingain niyo po Lord. Yakapin niyo po. Bigyan ng kalakasan sa naranasan nilang problema. Tulungan niyo po lahat Lord. Yung mga nakakailangan, nagpaparescue Lord. Alam naman po namin na hindi niyo kami pababayaan. Bless niyo po ang aming bansang Pilipinas na sana malagpasan namin ang mga kalamidad na ito. Kaya humihingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa aming kasalanan at sa aming kailangan. So lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama na Anak ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.